Anong dineliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Large? Ang large usually, ang laman ay... 40 to 70 po. So, ilan ang dineliver? Mga 40 to 70 po yung... So, isang maleta lang. 5 po, 5. Year 2024 po, bago mag... Campaign period? Yes po. Okay. Teka lang, 40 hanggang 70 million pesos bawat maleta. At 5 ra ang dinala sa mga pinakamalalaking pangalan sa bansa. Astig, di ba? Pero may problema. Uy, balik na naman tayo sa Mark Tanong. Ako si Kuya Mark at may bago na naman tayong tanong na ayaw sagutin ng iba. Ito ang kwento ng maleta at kung bakit isa-isa itong gumuho. Bago tayo tumuloy, alegasyon lahat to. Lahat ng napangalanan, itinanggi. Tara. Hakbang 1, February 2026. 18 na lalaki nagpakilalang dating Marine at bagman umano ni Zaldi Co. Nag-file ng sworn affidavit. Ang mga natukoy, mula sa Pangulo, sa mga senador, hanggang sa dating Speaker. May claim pa ngang 60 to 70 maleta kay Romualdez, 3 to 4 times a week. Kada linggo ha? May isa pa, 5 na maleta raw sa Poway, Ilocos Norte, 2022. Nakaload sa bulletproof na sasakyan. Pero nang tanungin kung para kanino, narinig ko lang na para sa Pangulo. Narinig lang. Hakbang 2. Pumasok ang Philippine Navy. 4 sa 18, hindi totoong Marine. Karamihan dishonorably discharged. Sira agad ang mismong witness. Hakbang 3. At dito naging komedya. Isa sa napangalanan, si Senator Tito Soto. Narito ang depensa niya, salita sa salita. First of all, I do not have a building. We have a PR office in a building near Baclaran. That's one. Two, a limo will not fit in the basement of that building. All right, and then they mentioned something like my EA a certain mark. I only have one mark, Mark Rosales, who died in 2015. So they're talking of 2024. They might have seen a ghost. If they Wala siyang building. Hindi ka siyang limo. Ang mark na tumanggap daw, patay na mula pa 2015. Baka multo ang nakita nila, sabi niya. At hindi pa siya senador noong 2024. Isipin mo yon, magde-deliver ka ng maleta sa taong wala na, sa isang hindi pa senador, sa building na wala naman. Tatlong imposible sa isang kwento. Hakbang 4. Ang NBI mismo. Walang CCTV, walang dokumento, walang kahit isang resibo. 70 million kada maleta, pero zero na ebidensya. At ayon sa NBI, galing pa raw ang buong kwento sa witness ni Senator Rodante Marcoleta. Ang grupo raw, nakatira sa bahay ng abogado nila mula pa November. Teka lang. Tapos, ang plot twist na walang nakakita. Since charged. He also emphasized that the warrant of arrest does not make the accused automatically guilty and that they continue to enjoy the presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt. Carmina Marcoleta already left the Sandigan Bayan premises at 11 a.m. and is set to undergo booking procedure at Camp Crame. He is set to be committed to the Quezon City Jail in Payatas, where Senator Jinggoy Estrada and former Senator Ramon Bong Revilla Jr. are also currently detained. Marcoleta's correspondents have not yet appeared here at the court as of now. Back to you, Carmina. Thanks. Oh, ang senador na nagdala mismo ng mga testigo laban sa iba, siya na ngayon ang nakakulong. Hiwalay na plunder case, pero ganito kagulo ang eksena. Ano nag-akusa, naging akusado rin. Si Rep. Sandro Marcos naman, anak ng Pangulo, tinawag na gawa-gawa ang alegasyon at nag-file ng libel laban sa 18. Kaya bakit na yon lumabas ang lahat? Ayon sa mga napangalanan, weaponized daw, perpektong timing bago mismo ang impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Ito ang aral, mga matanong. Ang engrandeng akusasyon kailangan ng engrandeng ebidensya. Baka totoo, baka gawa-gawa, baka may nagpapagulo. Pero habang nag-aaway sila kung sinong may maleta,
ang totoong 545 billion na nawawala sa flood control hindi pa rin nasasagot. Huwag tayong padala sa sirko. Ano sa tingin mo? Totoo ba ang maleta o kwento lang? Sagot sa comments. Yun lang muna, mag-isip-isip tayo at kita-kits sa susunod na tanong.